Ayun po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik upang may ihatid ng mga panibagong mensahe. Ayan. Kung ano nga ba ang lalabas sa mga barahang ito na ating papipili dito. Ayan. Tignan natin mga kapatid at gagamitin natin itong mga barahang ito. Mga ba yung mga mensahe? Ayan. Tayo mga kapatid ng 3 beses. Yan. At kukuha tayo ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baraha. Ano nga ba yung mga mensaheng ito? Unang-una mga kapatid, may mga tao dito ngayon sa mga na ito, sa makaka-resonate nito, na may mga problemang dinadala na hindi nila masabi-sabi sa kanilang kamag-anak, pamilya, asawa, o kung ano man, kung sa mga kaibigan. May mga problema itong tinatago o iniinda na hindi nila masasabi-sabi. Maaring meron ditong sakit na hindi nila masabi-sabi sa kanilang pamilya, na baka siya ay baka ma-stress lang ang kanyang pamilya dito. Yan, the High of Priestess. Kasi dito na nababibes ko na talagang nalulungkot siya sa sitwasyon na kanyang dinadala, na hindi niya mabigyan ng solusyon. Yan. At kung ano man mga kapatid, kung ano man ang mga problema ninyo na dinadala, yan, ano po, kailangan lang po niya ng advice. Doon po kayo hingi ng advice sa tao mapagkakatiwalaan ninyo. Hindi doon sa mga taong akala tinuring mong kaibigan pero ichichismis ka naman pala. Doon ka sa totoong kaibigan mo, humingi ng advice para mabigyan ka ng tamang payo. Hindi kaya sa mga magulang mo, basta mga malalapit sa iyo. Yan. At ikaw ay mabigyan ng kung ano mang mga problemang iyan ay masusolusyonan. Yan. Hanggat bago pa lang, hanggat hindi pa malala, kung kaya pang masolusyonan at maiayos, sabihin ninyo mga kapatid. Huwag ninyong itago yung mga ganyang problema, dahil yan po ay nagko-cause po yan ng hindi maganda sa ating kalusugan. Naapektuhan po ang ating pang-araw-araw na pamumuhay kung tayo ay merong mga problema. Yan po. Queen of Cups. Ikaw may mga tao sa makakapanood nito na may mga gusto silang matupad sa buhay. Maring gusto nilang gawin, gusto nilang mapasa kanila, gusto nilang bilhin, pinapangarap nila yung mga bagay-bagay na hindi nila mabili-bili, hindi nila mabili yung mga bagay-bagay. Kaya ito, yung taong ito ay nangangarap. Yan. Ang mapapayo ko lang dito sa inyo ay kailangan po ninyo mga kapatid na siyempre kung may mga bagay kayo na bilhin o may mga pinapangarap kayo na gusto niyo matupad at maabot, pagsikapan ninyo mga kapatid. Pagsikapan ninyo para mabili po ninyo yung kung ano man ang inyong mga gusto. Maaring lupa, bahay, kung ano man yung mga pinaplano mo sa buhay para matupad mo ito, kilusan mo mga kapatid. Kasi gusto mo talagang matupad o makamtan itong mga pinapangarap mo. Magsumikap ka, yan, magtrabaho ka, gumawa ka ng tama para mabili mo ito. Huwag kang gagawa ng masama tulad ng pagnanakaw, panluloko, o di kaya pangit na mga gawain, dahil dyan ka mapapahamak. Maaring yung mga pinapangarap mo na gusto mong makuha, pag idinaan mo yan sa pangit na pamamaraan, maaaring mawawala yan, makukulong ka pa. Yan. Kaya dapat pagtrabahuhan mo. Ikaw mismo ang pagsumikapan mo dapat yung mga bagay-bagay na gusto mong maabot. Yan. May mga tao ditong
ano, mataas ang kanilang pangarap. Yan, may mga nangangarap silang magkaroon ng masayang pamilya, nangangarap silang magkaroon ng bahay, lupa o sasakyan, kung ano man yung mga investment o mga gusto nilang ma-achieve. Yan dito. Kasi tinitingala niya, kumbaga dito mga kapatid, tinitingala niya yung ang mga pangarap nila na gusto nilang maabot dito. Knight of Cups. Ikaw dito mga kapatid ay naging ano ka dito. Ikaw dito yung taong simple lang. Hindi ka mayabang, hindi ka salahulang tao. Ikaw dito mga kapatid. Tahimik ninyong tinatrabaho kung ano man ang meron kayong estado ngayon. Yan, tahimik kayo para makuha ninyo ang inyong tagumpay. Maaring kayo ay nagtatrabaho sa kung saan man na uri ng trabaho. Yan, may mga OFW, merong mga basta mga mararangal na mga trabaho. Tahimik kayong nagtatrabaho at wala kayong inaapakang tao na gusto ninyong patunayan sa mga tao na yung tagumpay na ito, yung Knight of Cups na ito ay makuha mo ay yung tagumpay. Yan. Dito, ikaw yung taong simple lang. Yan, hindi ka salahulang tao. The world. Yan. Sa mga diyan, sa mga makaka-resonate nito, maaring lalaki o di kaya yung mga masculine na tao. Mayroong kayo makikilala dito na isang babae, maaaring sa dating apps, sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, makikilala ninyo ito. Maaring magme-message ito sa inyo o di kaya magkamabutihan ng inyong loob dito ng babaeng ito. Yan. Pero dapat po mga kapatid, lalo na sa mga lalong-lalo na sa mga kapwa nating, sa kapwa ako kalalakihan, and kung may makikilala po tayong mga babae na about napapapasukin sa buhay natin, ay kilatisin ninyo muna mga kapatid. Kilatisin ninyo para hindi kayo magsisi sa huli. Yan, marunong ka dapat kumilatis. Huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin, dahil minsan pag nagpapadala tayo sa bugso ng ating damdamin, minsan napapahamak tayo sa mga ganyang sitwasyon. Yan, kaya itong babae na ito na dadating sa inyo, maaring makikilala mo lang siguro ito dahil merong kailangan sa inyo, itong babaeng ito. Sa mga masculine lang po na makaka-resonate nito. Yan, ingat-ingat po sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay. Yan, lalong-lalo na sa mga lalong-lalo na sa lahat na makakapanood dito, mapababae man, mapalalaki, kung may dating karelasyon o sumubok ulit magmahal, dapat po ang ma-advise ko lang sa inyo na bago ninyo papapasukin yung isang taong iyan, ay kilatisin ninyo muna kung ano ang ugali ng taong iyan. Huwag agad-agad magpapadala sa bugso ng damdamin, dahil minsan po ang bugso ng damdamin, minsan pag yan po ay hindi po ninyo nakokontrol, yan ay dyan po kayo mapapahamak at masisira sa ganyang emosyon. Yan, tulad ng dati yung si Eva at Adan. Yan, nung tinukso ng demonyo yung si Eva na gustong kainin yung mansanas, doon nagbunga ang pagiging makasalanan nila. Doon sa kinain nila yung mansanas doon sa lugar na paraiso. Doon nagbunga ang makasalanan kasi nagpadala sa tukso. Yan, wag po kayong magpapadala sa mga ganitong sa mga ganitong tao. Yan, dahil minsan yan po ang dahilan ba't nasisira ang pamilya, nasisira ang inyong samahan ng bawat isa sa inyo, dahil minsan po ang tukso po ay nasa paligid lang, nasa sa inyo na yung kung papatulan ninyo, wala, total inyo naman yan, wala tayong magagawa. Basta ako ay nag-a-advise lang ako kung ano yung mga sinasabi sa mga barahang ito. Yung sana yung iba dyan ay
wag po sana sasama ang loob ninyo. At ang mga advice ko na yan ay para din naman po yan sa inyo. Hindi po para sa akin yan. Kasi yung mga ganyang mga pamamaraan ay subok ko na yan. Naranasan ko na yung mga ganyan. Pero nasa sa tao naman yung kung babaguhin nila, maging matatag sila. Huwag po tayong padadala sa mga bugso ng damdam. Tignan mo yung mga tao ngayon. Maraming babae yung nagpapadala sa kanilang emosyon, sa kanilang damdamin. Tignan mo, matapos mabuntis, na anakan, iniwan. Kasi nga nagpapadala sila, binabadali nila ang kanilang pag-ibig. Yan. Ang pag-ibig po mga kapatid ay hindi po minamadali. Ang pag minadali po ninyo ang pag-ibig sa inyong buhay ay madali pong mawawala 'yun. Yan, madaling mawawala. Dapat kilatisin ninyo kung ano yung ugali ng taong 'yan. Dahil minsan kalimitan ngayon dadalhin ka na lang sa magagandang salita, makuha lang yung gusto nila. O pag nakuha na, thank you ka na. Yan. Naway maging aral ito sa inyo. Yan. Kung ako, kaysa sa alagaan na lang. O kung may lalaki man na desidido at muling papasok sa buhay ninyo at kung gusto niyo papasukin, kilalanin ninyo. Yan po. May nakikita ako dito, mga kapatid, na magta-travel around the world man ito, around the city, around kung saan-saan niyo gusto. May mga OFW din dito na may mga kapwa din nating Pilipino na nangangarap din na makapag-abroad. Ayan. At kayo naman sa mga kapatid natin dyan na gustong mag-abroad ay nasa sa inyo po yun. Kung kikilos kayo, asikasuhin niyo yung passport ninyo, ang inyong visa, ang inyong papeles para makapag-abroad kayo, maaaprubahan ito mga kapatid. Gawin ninyo, kilusan ninyo para maaprubahan ito. Kasi kung maaprubahan ninyo ito at maka-apply at makapasok kayo, automatic ko mga kapatid ay ng ibang bansa kayo. Mababago ang buhay ninyo. Yan. Kasi kalimitan mga kapatid, kung dito tayo sa Pinas magtatrabaho, walang umaasin. So nakadepende din mga kapatid sa diskarte ng tao. Yan. Pero kalimitan yung mga kapwa nating Pilipino ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang maiahon ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Dahil ayaw nila mga kapatid na ang naranasan nila dati ay mararanasan pa ng kanilang mga anak at kanilang mga apo. Kaya nangingibang bansa sila at nakikipagsapalaran sila para sa kanilang pamilya na maiahon sa hirap. Yan. Proud din ako at believe din ako sa mga kababayan nating OFW na makakapanood nito at sa mga sumusuporta at aking mga client na OFW na napakabait at talagang sobrang napakasipag at talagang porsigido na maitaguyod ang kanilang pamilya. Yan. Na kahit nasa malayo sila, tinitiis nila ang hirap, gutom, yan ang sakripisyo, ang sakit ng kanilang pangangatawan upang mapunan lang nila na maiahon, mabigyan na magandang buhay ang mga pamilya nila dito sa ating Pinas. Yan. Proud na proud ako sa mga OFW na tumutulong pa rin sa mga taong nangangailangan. Yan. Yan, naway sana'y hindi kayo magsawa sa gawin ninyo ang inyong obligasyon na ang mga nararapat. Pero wag po sana namang ubos-ubos din. Mga kapatid, dapat magtira po kayo sa inyong sarili. Yan lang ang mai-advise ko sa inyo. Yan, kalimitan may mga client ako na dating OFW, tapos nung hindi na sila kilala ng pamilya na kanilang tinulungan. Kaya dapat pag tumulong po tayo, may limitasyon. Huwag po tayo ubos bigay, ubos biyaya. Yan, kasi pag ikaw ay nawalan diyan ay wala talaga tayong kasi nag-iiba ang takbo ng panahon, ang ugali ng tao, nag-iiba ang lahat. Yan. Sa mga may karamdaman dito, yan mga kapatid,
ano po, iwasan din po ninyo ang ano, ang mga pag ano, pag-iano sa trabaho. Kasi may mga nakita ko dito nagkakasakit na sa kanilang pagtatrabaho gawa ng overtime, wala nang wala na silang ano sa kanilang sarili, wala na silang time na mai-enjoy ang kanilang sarili. Ang gusto na lang nila pagkagising, pasok sa trabaho, pagkapasok sa trabaho, uwi, matutulog, pagka kinamagan, parang routine na nila ang pagtatrabaho. Kaya sila nagkakasakit dito. Huwag po ninyong ah, iubos ang inyong sarili sa pagtatrabaho dahil lalala at lalala ang inyong sakit dito. Dapat magkaroon kayo ng disiplina sa sarili para hindi kayo magkasakit. Yan, iwasan po ninyo yung mga pagkain na mga merong kemikal o di kaya mga bawal na pagkain upang hindi po magkakaroon ng komplikasyon ng ating katawan. Kasi may nakikita ko dito may malalang kondisyon na hindi nila sinasabi sa kanilang pamilya. Kaya dito yung nakikita ko na nalulungkot sila. Yan. Kaya dapat baguhin natin ang ating lifestyle, disiplina sa ating sarili para gumaling. Bigyan din natin ng time ang ating sarili na ma-enjoy. Yan, dahil pag ang katawan natin ay pumalya, ay parang guguho din ang ating ano niyan. Guguho din ang ating mga pinaghirapan pag yan ang katawan natin ang pumalya. Dahil ang ating katawan mga kapatid ay yan ang ating kayamanan. Kayamanan natin ng ating katawan. Pag hindi ninyo iningatan yan at inabuso ninyo yan, parang tinanggalan na rin kayo ng ano sa buhay. Yan, pag nagkasakit ka, paano ka makakasahod ng malalaki? Paano mo mabibili ang gusto mo kung nagkakasakit ka? Kaya dapat ugaliin natin na iano natin ang ating sarili. Magkaroon tayo ng disiplina. Yan, kasi kahit masama pa rin ang pakiramdam, pumapasok pa rin. Yan, dala nga niyan ng ma-overfatigue ka o kung ano mangyayari sa iyo diyan. Magkasakit ka ng malubha at kung ikaw lang mag-isa diyan, walang tutulong sa iyo. Dapat i-relax din ang sarili minsan. Mag-unwind ka, maggala-gala ka sa mga kamag-anak mo, pumuntahan mo at mag-usap-usap. Hindi yung trabaho, balik ng bahay, matutulog, parang routine na. Hindi, wag ganun. Bigyan mo rin ng time ang sarili mo, i-enjoy mo rin. Untold story. Meron talaga dito. Yan, yung makakapag-travel talaga. Nakakapag-travel kasi dito barko ito na tatawid sa kabilang isla, kabilang pulo, kabilang bayan o kung ano man. May mga makakapag-travel dito this month of April, May, June, July hanggang sa August. Meron po dito makakapag-travel dahil naaprubahan po ang kanilang mga passport o kung ano man ang dokumento na pag-apply sa ibang bansa kung saan man sila gustong magtrabaho. Yan. The Emperor. Sa mga masculine na nakikita ko dito na talagang nagsumikap sila sa buhay para maiangat nila ang kanilang at may mga nagtagumpay dito na mga masculine na makaka-resonate dito. Yung taong ito, bago ito umasenso sa buhay ay ang dami biling mga pinaghirapan na nangyari sa kanila. Kaya naabot niya itong posisyon na ito. Yan. Kasi nagsipag siya sa trabaho, ginalingan niya. Kaya naging tumaas ang kaniyang ano. Mga kapatid, this month ay may celebration na nakikita ako dito, maaring reunion, merong piyesta, merong reunion at mga kapatid, merong mga kunting salo-salo sa mga pamilya, kamag-anak o sa kanilang bayan dito ang nakikita ko sa barahang ito. Kasi may nakikita ko ditong celebration. Meron ditong may mga pagkikita ng mga magkakaibigan, pagpupulong o di kaya may mga may mga celebration sila na kanilang gaganapin this April. Yan.
kung ano mang celebration yan at nakaka-resonate kayo, ay iyon na. Eight of Swords. Ang Eight of Swords mga kapatid, may mga tao dito na makakapanood na hindi makawala sa kanilang nakaraan o mga problema nila, yung mga nangyaring masalimuot sa buhay nila. May hindi sila makawala-wala sa isang mga sitwasyon na ganito. Ang mensahe ng barahang ito ay baguhin ninyo ang inyong kung ano man yung mga nangyari sa inyo. Yan, kung may trauma man kayo, kung may hindi man maganda na nangyari sa buhay nyo, masalimuot man, ano ninyo mga kapatid, gawin ninyo ay i-let go, let God din yan. Yan, dito mga kapatid. Ayan mga kapatid, at pagpasensyahan ninyo at napatigil yung ating dahil may dumalaw dito na kaibigan natin din. Ayan, pumunta dito at dumalaw. At ito na mga kapatid, yung last. Ayan, may mga dito, collective dito na Ace of Swords na talagang palaban siya mga kapatid. Kahit anong palaban kayo dito, kahit anong hirap na dinanas niyo, sakit at mga pagsubok na gusto ninyong marisolba, ay malalagpasan ninyo dito kasi palaban kayo mga kapatid. Darating ang araw, yung mga pinaghirapan ninyo ay bubunga. Ito, bubunga at kayo ay pagpapalain dito. Yan, Ace of Swords. Three of Wands. Ang Three of Wands mga kapatid, kung ano man yung mga pinaplano mo o pinapangarap mo, yan na gusto mong gawin at alam mo na para sa ikabubuti ng lahat, gawin mo mga kapatid. Dahil para din naman sa inyo yan at sa mga taong ginawa ninyong para sa mga taong ginawa mong inspirasyon. Yan, gawin ninyo mga kapatid. Yan. At hanggang dito na lang mga kapatid yung mga mensaheng ito na aking ibinahagi. At hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.